aming pagparito. Natatanging paghahandugan namin ng pasasalamat, ng pagsamba, ng paglilingkod ay tanging kayo, O Diyos. May lalangang langit at lupa. Buhangit the earth upon nothing. Mula mas with an everlasting love na bago pa man kami pinagdiling sa sinupunan ng aming mga magulang, kami pinigin ng po ninyo ayon sa inyong kalooban at layunin sa iyong pag-ibig. Kaya naman kayo lamang po, O Diyos, sa nararapat ng aming pagsamba, ng aming paglilingkod, ng aming pananampalataya. Patuloy, Lord, sa iyong kabag-awa, sa aming paglapit, kami, O Diyos, sa inyong katapuin. As we come, Lord, sa presensya mo, Panginoon, muli, namin pong kinikilala ang aming pong mga pagkukulang, ang aming pong mga pagkakasala, at ang pagkakalayaan ng aming paglapit sa iyo, na dahil sa iyong bugtong na ng Jesus na aming Panginoon. Muli, mag-usap kayo po sa amin, magpahayag kayo sa amin, and yes, Lord, apart from you, we can do nothing. Kaya tulungan niyo po kami, Espiritong Banal, na makaunawa, na tumangga, tumugon, sumampalataya, kung namin maranasan ang kapangyarihan ng iyong salita. Sabi mo nga, Lord, sa iyong salita, ang mga salita mo ay katulad ng isang tabak na magdamilay kaling, Panginoon. Lord, let your word, Panginoon, speak to us, speak in our hearts, Lord, and transform us, O God, as you want us to be, Panginoon. Salamat po ng marami, pinupunin namin ninadakila, kung aming sabog na langin, sa pangalan ni Jesus, lahat po yung sabi na, Amen. 안녕하세요. Praise the Lord. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong tema, Pray Every Day. Pakitanong yung katabi, do you? Mga English yun. Nananalangin ka nga ba? Do you pray every day? Araw-araw? And you may say, araw-araw talaga, Pastor? Hindi ba pwedeng once a week, twice a week, or thrice a week? Ilang beses nga ba, Pastor? Ang banal ng kasulatan ay nagsasabi, palagi kayong manalangin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Pray without ceasing. No? Kung ang inyong memory verse ay John 3:16, dagdag nyo na ito, napakaiksi. Pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Sa awit, kabanatang 55, Psalm 55, verse 17. Okay, trying to memorize, no, yung 5 divisions ng Old Testament.
no? So you can easily look, no, sa mga books natin kung babasahin, no, sa ating pong panambahan. So kung ang New Testament, no, ay mayroong 5 division, I hope, no, na familiar na tayo. Okay, Gospels, historical book, no, which is a book of Acts, and then Pauline epistles, mga sulat ni Pablo, 13, and then general epistles, no, from Hebrews through Jude, and then book of Revelation, o yung aklat ng pahayag. Pagdating naman sa Old Testament, no, meron din itong 5 division. Okay, yung tinatawag na first 5 book, yung Pentateuch, iba tinatawag na Torah, Book of Law, okay, 5 ito, no, from Genesis to Deuteronomy, and then Joshua, okay, historical book, no, hanggang Esther, okay, and then pagdating ng Job, hanggang Ecclesiastes o Song of Solomon, yan naman ay poetical book. And then, no, from Isaiah hanggang Daniel ay tinatawag na major prophet. Okay, and then minor prophet, last 12 na books from Hosea to Malachi. Okay, so try lang nyo muna yung 5 memorize, and then later on you can memorize naman yung mga books. Halimbawa, no, yung book sa minor prophet, no, from Hosea to Malachi, so 12 yan. So, ganun. Psalm 55 verse 17. Psalm 55 verse 17, sa umaga at hapon, maging sa gabi rin, aking itatagoy ang mga hinaing at ang aking tinig ay kanyang diringgin. So yung salmista, he prayed in the morning, in the afternoon, in the evening. Ang ating tema, no, Acts chapter 2 verse 42, again, no, ang mga first century believers, so pangalaklat ng mga gawa, so historical book, chapter 2 verse 42, ito ang ating theme, no, throughout January hanggang February. Inilaan nila, verse 42, ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay, at manalangin. So these believers were devoted in prayers. Pananalangin. No? Devoted. Anong nakaraang linggo, no, binahagi sa atin ni Pastor Abe, no, how the first century prayed. They prayed earnestly, passionately, and unceasing or without ceasing. Kasi nga, they were devoted in prayers. At napaka-challenging na prayer noon sa kanila because sila ay dumaraan ng pag-uusig. Remember last Sunday, na napugutan na ng ulo si James, pero nang ginawa ng mga mananampalataya, si Peter ay nakakulong. Ang ginawa nila, hindi sila nag-uwian na, nagkanya-kanya na ng kanilang buhay, bumalik sa kung anong meron sila, kundi they gathered together in one place to pray. Sila po ay nanalangin earnestly, passionately, with love, and without ceasing. Kung ngayon po natin ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan mula sa Luke chapter 22, ating pong pinamagatang pong Jesus Prays. Jesus Prays. Luke chapter 22 verse 39. Lumabas si Jesus at gaya ng kaniyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Luke chapter 22 verse 39. Jesus prays. Ang Panginoong Jesus ay nananalangin. Laging nananalangin. Kaya sabi ng iba, kung si Jesus ay nananalangin, so hindi siya Diyos. Because He is praying. Dahil ang panalangin ay address to God, at ang nananalangin ay hindi Diyos. And so, may mga nagsasabi, dahil si Jesus ay nananalangin, hindi siya Diyos. Hindi siya kapantay ng Diyos. Hindi siya nagtataglay ng katangian ng pagka-Diyos
ng Diyos Ama. Kasi nananalangin siya. No? So kung merong dalawang tauhan na nananalangin, dapat ang isa ay Diyos at ang isa ay hindi Diyos. So si Jesus ay hindi Diyos. Pakisabi sa yung katabi, wait lang, kaping mainit. Okay? Ito ngayon natin ang Hebrews chapter 1. So ganun po ba yun? Dahil si Jesus ay nagpre-pray sa Diyos, so hindi siya Diyos. Dahil ang pinapanalanginan ay Diyos lamang. At ang nananalangin ay hindi maaring maging Diyos. And si Jesus nananalangin. Hebrews chapter 1, let me read, simula po verse 8. So, ang Hebreo po, no? Yan po ay general letters. In Hebrews chapter 1, verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Sino itong niya? Sino itong tinutukoy na niya? Okay, yung sumulat ba ng Hebreo? So, to understand, proceed to look for the answer. No, sabi nga, ang Biblia ang sasagot. Basahin natin, address tayo ng dalawang verse. Verse 6, the same chapter, Hebrews chapter 1, no, to answer, sino ba itong tinutukoy ng verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Yung anak, no, yan po ang Panginoong Jesus, sino itong niya? Verse 6, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So here, no, very clear, sa verse 6, ang tinutukoy po na niya ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos Ama. At ang tinutukoy po na panganay na anak ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So balik po tayo sa verse 8 ng Hebrews chapter 1. So nagsasalita po dito ay ang Diyos Ama. Ano po ang sabi ng Diyos Ama sa anak? Kay Jesus, verse 8, ang iyong trono, O Diyos, capital D, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Katarungay iyong mahal sa masamay namumuhi, kaya naman ang iyong Diyos, ang Ama, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakan na tatangi. Sinabi pa rin niya ng Diyos Ama, verse 10, Panginoon, addressing to Jesus, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay kukupas. At ililigpit mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit, sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago, walang katapusan ang mga taon mo. Verse 13, kailanman hindi sinabi ng Diyos, ang Diyos Ama, sa sino mang anghel, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusang pumapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. So, ang tinatawag po dito na Diyos, ng Diyos Ama, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So, will this mean dahil tinatawag ng Diyos Ama si Jesus na Diyos, hindi na Diyos ang Ama? Of course, no. So kung si Jesus naman ay nananalangin sa Ama, would that mean na si Jesus ay hindi Diyos kasi nananalangin siya sa Diyos Ama? No. Dahil ang Diyos po ng Biblia ay iisang Diyos na may tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yes, we cannot spell it well, meaning no, can really comprehend it, no, na sa sagana ng ating rasyonal na pag-iisip, but it is written. Pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili na siya ay iisang Diyos. Tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi po created being si Jesus. Hindi po si Jesus isa sa mga nilikha ng Diyos. Siya po'y manlilikha. Hindi po siya isa sa mga anghel na nilikha ng Diyos. Siya ay Diyos na nasa anyong tao. O Diyos na nag-anyong tao. Ano po ang tawag ng Biblia po, no, sa mga hindi po naniniwala na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao o na nasaan yung tao? Ito po ang tawag po ng Biblia sa kanila. Tunghayan natin ang unang Juan, kabanatang 4, 1 John chapter 4. Unang Juan, kabanatang 4,
Simula po bilang 2. 1 John chapter 4, no, we are looking at, no, ano ang tawag ng Biblia, no, naniniwala tayo, no, last month we talk about, no, na ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos, ang banal ng kasulatan ay salita ng Diyos. Ito po sabi ng 1 John chapter 4, beginning verse 2, sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos, kung kinikilala nila na si Kristo ay naging, ano po? Naging tao. Ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. At tinutukoy niya na yung mga nangangaral na si Jesus ay hindi naging tao. Sabi ni Apostol John, no, malalaman mo sila na sila hindi sa Diyos kung nangangaral sila na si Jesus ay hindi naging tao. Tinuloy niya sa verse 3, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. So ang tawag ng banal na kasulatan sa mga hindi naniniwala na si Jesus ay naging tao, Diyos na naging tao, nagkatawang tao, siya ay Antikristo. Nasa kanya ang Espiritu ng Antikristo. Yes, naging tao ang Panginoong Yesus. Nagkatawang tao ang Panginoong Yesus. Hindi siya tao na naging Diyos, kundi Diyos na nasa katawang tao. Na nagkatawang tao. Alam ba, no? Emmanuel, God with us. God incarnated, ang Diyos, ang pangalawang persona ng Diyos, ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao. Ito po ay foundational belief na ating mga mananampalataya. Ito po sinasabi ng Biblia, kaya pakitanong kami yung sarili, ang yung katabi, do you believe? Okay? Kasi kung hindi ka naniwala, sabi yan, Antikristo ka. Hindi po ako nagsabi. Now, balik tayo sa ating text. Lumabas si Jesus, verse 39 ng Luke chapter 22, lumabas si Jesus at gaya ng kanyang pinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga olibo, kasama ang mga alagad. Jesus prays. Si Jesus ay nananalangin. And yes, salamat sa Panginoon na ang Panginoong Jesus ay nananalangin. Can you say amen? Thank the Lord Jesus Christ na siya po ay nananalangin. Hindi lamang po siya nanalangin nung nandito po siya sa mundo. Hanggang ngayon, He is praying. For whom? He is praying for all the believers. So kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Yesus, He is praying for you. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon for that? Hallelujah! Yes, the Lord is praying for you, believers. Tungayan natin ang Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9, verse 25. So ito po general epistle. So, na kayo pumunta sa gospel, o na kayo pumunta sa calling epistle, diretso na kayo sa general epistle. So yan po ay last two, no, sa division ng Bible. Hebrews chapter 9, verse 25. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sino mang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Si Jesus po tinutukoy yan, if you will read the whole chapter ng Hebrews 9. Dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus ay nabubuhay magpakailanman para mamagitan, para manalangin for all His believers. Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 34. Roma, kabanatang 8, bilang 34. Wala rin makakahatol sa atin ng kaparusahan. Why? Hindi dahil sa mabait tayo, hindi dahil sa nagbago na tayo, dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. At hindi lang yan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos. Ano pong ginagawa? Romans 8:34. At namamagitan para sa atin.
He is interceding for us. Ang Panginoong Jesus, remind yourself, the Lord Jesus is praying for you always. And yes, kahit ang iyong pagsampalataya sa Ebanghelyo, yan po'y pinanalangin ng Panginoong Jesus. Look at John chapter 17. Juan, kabanatang 17. So yan po'y Ebanghelyo, Gospel. So punta kayo sa unang bahagi ng aklat ng New Testament. John chapter 17, verse 20. Pagkatapos niya, he prayed for his disciples, for his apostles. He prayed for all who will believe through the gospel. John chapter 17, verse 20. Ang panalangin ko ay hindi lang para sa kanila na sumasampalataya sa akin, kundi pati na rin sa mga sasampalataya pa sa akin sa pamamagitan ng ano po? Pangangaral nila, referring to the apostles. So you don't believe, or you didn't believe just because nakaranas ka ng himala. You didn't believe kasi nakaranas ka ng answered prayer, kundi ikaw ay sumampalataya sa Panginoon kasi nakapakinig ka ng Ebanghelyo. Can you say amen? Hindi ako namasampalataya sa Diyos just because gumaling ako sa cancer. Paano pag nagka-cancer ka na? Hindi ka na sumampalataya sa Panginoon kasi yes, nahango na ako sa hirap. Paano pag bumalik ka sa hirap? Hindi ka sumampalataya sa Panginoon Jesus kasi, wow, may hiniling ako sa Panginoon, dumating. Sumampalataya ka sa Panginoon kasi nakapakinig ka ng Ebanghelyo. Faith comes through hearing, and hearing the Word of God about Christ. Katabi mo, nakapakinig na ba yun ng Ebanghelyo? Kung hindi pa, saan galing ang pananampalataya mo? Maybe you believe kasi bumalik ka, kasi nakaalis ang anak mo, kasi nakahango ka sa hirap, kasi nakaroon ka ng trabaho, kasi bumagsak sa harapan mo yung Mars, hindi ka tinamaan, galing, no? Pinang-pino lang, gabuhok na lang ang distance mo. I believe in miracle. Pwede, you believe in miracle, but you don't believe in God. So tayo po'y sumampalataya because of the gospel. Babasahin natin ang Book of Acts, no? Si Peter, no, sa unay po niyang sermon, nakita ninyo pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng himala na si Jesus ang Kristo. So ginamit ng Lord ang miracle for us to believe in the Lord Jesus Christ. To believe in the gospel. So ikaw, where is your faith comes from or came from? Ako'y sumampalataya kasi nangangailangan ako ngayon. Tatlo pong bagay ang nais ko pong ibahagi sa atin mula sa ating text sa Luke chapter 22 verse 39. Una, Jesus prays regularly. Si Jesus ay laging nananalangin regularly. Again, sabi po ng ating text, lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian. Sa ibang salin, and he came out and went as was his custom. Okay? Ugali niya na ito, ginagawa niya na ito, kasanayan niya na ito, habit niya na ito. Ano pong itong habit na ginagawa niya? Ano po yung sinasabi ni Lucas na kinagawian niya? Pumunta lang sa bundok ng Olibo. Anong gagawin niya doon? Magpapahinga, magpapahangin. Basahin po natin ang verse 41. Verse 41. Again, Luke chapter 22. Iniwan niya ang mga tagasunod niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos lumuhod at nanalangin. So hindi po siya pumunta po doon once in a while para magpahangin, no? Para kumuha no ng puno ng olibos o pagmasdan ng puno ng olibos. Not once in a while, not for the first time, not for this very moment. No, kasi po, no,
kung babasahin natin ang succeeding verses, ito po yung gabi na siya po ay hinuli para po siya ipapako sa krus. So ginagawa niyo ba ito paminsan-minsan lang, naisipan lang niya gawin? Again, sabi sa atin ni San Lucas, kinagawian niya ito. Kaya siya pumupunta sa Mount of Olives to pray. And regularly niya itong ginagawa. Palagi, parati, panay. Pakitanong ko yung katabi, ikaw ba? How open? Ay, Pastor, wala kasi ditong puno ng olibo. Oo. Yung puno ng olibo, kundi this church. This is house of prayer. You're welcome to pray dito sa Logan Church. Palagi, parati, panay. So if Jesus prays regularly, kung si Jesus ay nananalangin lagi, and up to this moment, praying kanino for you and for me, mahiya naman siguro tayo, hindi tayo mag-pray. Hindi ba enough na yung prayer ni Lord? Of course. But He commanded us to pray. So let me encourage you po, no, dumalo po tayo sa gawain ng ating mga pananalangin. Let me encourage po, no, sa inyo pong mga kanya-kanyang ministry, magkaroon din po kayo ng gawain ng pananalangin. Let me encourage you po, pray regularly. Kahit minsan you don't feel to pray, pray. Lord, I don't want to pray. Help me to pray. Even wala kang alam o wala kang maisip sabihin, Lord, I want to pray. You can open your Bible and read. Pray regularly. Kung ang mga tao po sa mundo, ito pong paniniwala, kapag gusto, may paraan. If there is a will, there is a way. Meaning, kapag meron kang enough na will, you have enough power to do it, and so you can do it. Pero sa ating mga mananampalataya, no, hindi tayo nanana sa sarili nating kakayahan. Amen? We believe in the power of prayer. Kaya we pray. Sabi po ng isang mangangaral, unbeliever believes power can change. If you have enough will, enough strength, enough power, magagawa mo ang gusto mong gawin. Pero tayo mga mananampalataya, we believe in the power of prayer. Not just our own will, not just our own might. Diba? Kaya nga, ano sabi? Sana all. Kasi ginawa ko naman, ba't hindi pa rin dumarating? I heard this from a preacher, sabi niya, si Satan ay hindi takot sa prayerless na believer. Mananampalatayang walang panalangin. Relative from as far as I know, hindi po pwedeng magsabing believer siya tapos hindi siya nagpe-pray kasi siya yamin. Hindi po pwedeng magsabi itong dalawa. Ako ay believer na hindi nananalangin. Wrong mistake yan. Prayerless na pastor, nagpastor ka pa. Prayerless na sermon, nag-sermon ka pa. Prayerless na church, naging church pa kayo. Yun po yung sabi ng pastor, si Satan daw hindi takot sa mga prayerless na church. Are you? Are we a prayerless believer? A prayerless church? Si Jesus, He prays regularly. Second, Jesus prays prior to a significant event. Jesus prays prior to a significant event. Mapapansin natin si Jesus, no? Yes, regularly siya nagpe-pray. And yes, no? Bago siya gumawa o bago siya may gawin o bago meron siyang gagawin na malakihan, we will see in the scripture, in the gospel, na nanalangin muna ang Panginoon. Ito pong Luke chapter 22, again, no? Ang tagpo pong ito, no? Ito yung oras na siya po ay huhulihin na. Haharapin niya ng
no, ang sakit, hirap, kamatayan, mararanasan niya na, no, ang galit ng Diyos sapagkat siya na walang kasalanan, no, ay ginawang kasalanan upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. He will suffer the wrath of sin. Pero bago niya harapin yun, anong ginawa niya? Nanalangin siya. At ito po yung nangyayari sa Luke chapter 22. He was praying to his Father. Maraming pagkakataon po, no, na pinagbantaan si Jesus na patayin, pero hindi po nangyayari because that's not how God wants it to happen. Dahil ang kalooban ng Ama, siya ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo. So kahit anong gustong gawin ng mga Pharisees para patayin siya, hindi nangyayari. Sapagkat meron tinakda ang Diyos na oras at kung paano siya mamamatay. At bago niya harapin ito, he prayed. Nanalangin si Jesus. In Matthew chapter 4, tingnan natin yung Matthew chapter 4. Bago po si Jesus nagsimula pong mangaral, magministeryo, ano pong ginawa niya? Matthew chapter 4, verse 1 and verse 2. Matthew chapter 4, verse 1 and 2. Pagkatapos nito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin ng Diyos. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi. Kaya nagutom siya. And after he prayed and fasted for 40 days and 40 nights, ano pong ginawa niya? Verse 17. The same chapter, Matthew chapter 4, verse 17. Simula noon, nangaral na si Jesus. So bago siya gumawa, bago siya nagsimula, no, ng kanyang gawain, bago siya nagsimula sa pangangaral ng Ebanghelyo, he prayed. Another example, makita natin, no, na si Jesus pinanalangin bago po siya gumawa, no, ng malaking gawain or significant. In Luke chapter 6, Lucas kabanatang 6, bilang 12. Luke chapter 6, verse 12, so gospel yan. So nasa unang bahagi lang yan kung yung testament ng Bible mo. In Luke chapter 6, verse 12, nang panahong iyon, pumunta si Jesus sa bundok, again, the same, bundok ng Olibo, at magdamag siyang, ano po ginawa niya po niya doon? Nanalangin doon. Magdamag. And after he prayed ng magdamagan, verse 13, kinaumagahan, tinawag niya ang mga tagasunod niya at pumili siya ng 12 mula sa kanila at tinawag niya silang mga apostol. Again, here's the Lord Jesus Christ. Bago siya tumawag, pumili ng kanyang mga magiging alagad at itatalagang mga apostol, anong ginawa muna niya? Nag-pray, magdamagan. Gano'ng karami ngayon eh. Ako naman, nagmamagdamagan din, Pasko. Magdamagan sa Facebook, sa MA. Kaya pagdating sa umaga, sa church, tulog. Tapos isisisikip pa. Kasi si Pastor hindi nasigaw eh. Hindi ka tulad ng iba doon, may stick pa. Ito na lang. Puyat kayo eh. Okay, so, anong ginawa ni Jesus? Prior to that big event, big decision, he prayed. Nanalangin po ang Panginoon. Bago po magpatuloy, no, sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, isa po itong napakahalaga pong pamamaraan. Tawag po nila dito ay synthesis principle, no, yung parallel. So, halimbawa, ang text mo ay mula dito sa Luke chapter 6. You can also read this, no, sa ibang gospel, no, to understand better at makita pa ninyo kung ano yung mga kaganapan dito. Okay, binasa ko po sa inyo Luke chapter 6, verse 12, no, hanggang 13, kung saan nanalangin muna siya magdamag and then pumili siya ng mga alagad. Bababasa rin po natin ito sa Matthew chapter 10. Just very quick, no, bago ko pumunta sa pangatlo. Sa Matthew chapter 10,
Verse 10, tinawag ni Jesus ang kanyang 12 tagasunod at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng anumang sakit at karamdaman. So si Matthew, no, agad ang kanyang sinabi, no, sa chapter 10, verse 1, tinawag ni Jesus ang kanyang mga tagasunod. Tawag agad. No? Hindi natin mababasa yung sabi ni Luke, no, na siya'y nanalangin muna magdamag bago siya nanawag ng kanyang mga pinili. Sa Gospel of Mark, the same na pangyayari. Ito naman ang mababasa natin. Sa verse 13, pagkatapos umakyat si Jesus sa bundok at tinawag niya ang mga taong nais niyang piliin at lumapit sa kanya. Pumili siya ng 12. So somehow, no, merong hint na umakyat siya sa bundok, bago siya pumili. Ano kaya ginawa niya sa bundok? So pagpunta tayo sa Luke chapter 6, malalaman natin, no, pinapalagay lang natin marahil sa Mark chapter sa verse 13, inisip natin marahil, siguro kaya siya umakyat ng bundok, magpapahinga muna. Siguro kaya siya umakyat ng bundok, no, magtatanim siguro, tinitisipin niya yung mga puno, or what? O magsiesiesta siya. Pero pag pumunta tayo sa Gospel of Luke, nabasa natin sa verse 12 ng chapter 6, kaya siya pumunta sa bundok ng Olivo para manalangin ng magdamagan bago niya ginawa ang pagpili sa kanyang mga tinalagang apostol. Okay? So in your reading, in your studying, pag meron kayong isang text, no, try to look it sa iba pang bahagi ng aklat ng Biblia. That would help you. Kaya halimbawa, nagkataon ang napili mo, Matthew chapter 10. So, umakyat si Jesus sa bundok, sa Matthew chapter 10, pumili lang siya. So, wala doon yung panalangin. Pero sa Luke chapter 12, ay makikita natin Luke chapter Luke chapter 6, no, siya ay nag-pray prior sa pagpili ng kanyang mga alagad o bago siya pumili ng kanyang alagad. So si Jesus, balik po tayo sa topic natin. So si Jesus ay nagpe-pray bago gumanap o gumawa ng mahahalaga o malalaking gawain o pasya. Ang tanong, no. How are you? Do you pray bago ka gumawa ng desisyon o plano? O nagdesisyon ka muna kapag pumalpak, Lord, alam na, will you help me? Sa mga kabataan, did you pray for your partner? Sino magiging partner mo sa buhay? O kaya maraming kabataan, choose, collect, kalaunan siya na-reject. Hindi naman nagpe-pray. Napakahalaga din kong desisyon yan. Did you pray bago ka humanap ng trabaho o umalis sa trabaho? Did you pray? Maraming ngayon, nag-resign sa trabaho, lalakas daw pag-resign sa trabaho. Mag-isip-isip tayo, pandemic ngayon. Maliban na naman kung meron tayong naiisip na mabuti plano. But of course, first, pray. Bago tayo gumawa ng desisyon. Bago tayo magnegosyo, did you pray? Did you pray to God? How God wants you to serve Him? Did you pray bago ka pumasok sa isang relasyon? Jesus, He prayed before He do something. Bago niya harapin ang kanyang kamatayan, He prayed. Bago siya pumili ng mga alagad, He prayed. Bago siya magsimulang mag-ministry, He prayed. Fast for 40 days and 40 nights. Parang bilis ko. Nahawa ata ako kay ate. Panghuli na ako. Umaba yung praise and worship. And it makes it. Third, at panghuli. Ay, makakawin kayo maaga. Third and last, Jesus prays to glorify His Father. Jesus prays to glorify His Father. Yes, I believe kung bakit si Jesus nananalangin ay para bigyan tayo ng halimbawa
gantimpalang manalangin. Yes, I do believe si Jesus ay nananalangin, no? Kasi ito ay constant relationship nila ng Ama. Because God is relational God. But yes, Jesus prays to glorify His Father. Bigyan ng kapurihan, kaluguran ang kanyang Ama. Ano sabi niya sa panalangin? Not my will, but yours. With that, ang iyong kalooban, hindi ang kalooban ko ang mangyari. In John chapter 12, simula po verse 27, Juan, kabanatang 12, yan po yung matatagpuan sa Gospel. John chapter 12, beginning verse 27, Juan, kabanatang 12, bilang 27 hanggang 28, ako'y nababagabag ngayon, sasabihin ko bang, Ama, o si Jesus na nagsasalita, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Again, tinutukoy niya po dyan, no? Ang kanya pong kamatayan sa krus, ang pagranas po ng sumpa, galing ng Diyos sa makasalanang tao na sa kanya po ay pinataw. Again, let's read John chapter 12, beginning verse 27. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang ganasin ang oras na ito. Verse 28, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. He came to glorify His Father. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, niluwalhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin. No, yung salitang luwalhatiin, no, dito po natin kinuha yung salitang doxology. Doxa, which means na glory or praise or honor. And logi ay utterance o utterance of words. So ito po yung utterance of praise. Kaya, sige, iwitin natin ang doxology. Praise God. Okay, so we utter praise to God. So, Jesus prays to glorify God, to glorify the Father. Hindi katulad ng mga Pariseo. Anong ginagawa nila? Bakit sila nananalangin? Anong dahilan ng kanilang pananalangin? Sabi ng Matthew chapter 6, verse 5. Matthew 6, verse 5. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin, nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto, upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. In other words, they were praying for their honor. Makita silang religyoso, makita silang debutante. Pero si Jesus, kapag siya nananalangin, for the glory of His Father. So, how do you pray? Kapag tayo pa nananalangin po dito, no, tayo po ang presider o tayo ang opening prayer. Yes, dapat pinaghahandaan, of course, no, with your mind and heart. Mind, no, na alam mo mga sasabihin mo. With heart, tama ang motibo mo. O, hindi ka dito kung tatayo sa harapan, magpe-pray ako, iba ang sasabihin ko, sawang-sawa na ako sa with a humble heart ni Katipangga. O, sawang-sawa na ako kay Lord God ni Kuya Christian. No? Anong prayer ni Arden? Panginoon mo yun? No? Ako iibahin ko naman. Yahweh El Shaddai. Jehovah Jireh. No? Hindi naman po masama yung mga yun. Kung ang motibo natin, no? Was to glorify God. Ay, hindi na lang ako maghahanda. Baka sabihin, nagyaya bang ako, nagpapagaling ako. Mali din yun. Hello? So dapat tama ang isip, tama ang puso. So I come to preach, no? Dapat tama ang puso ko, tama din ang utak ko. Hindi pwede tama lang ang puso ko, tapos mali naman ang sasabihin ko. This two has to go together. Heart and mind.
to glorify God. Kasi pananampalataya natin, not God with all your mind. Not just your heart, not just your strength. So he prays to glorify God. O hindi katulad itong mga Pariseo that they praise for their glory, for their honor. Jesus prays for the glory of the Father. The question, do you pray for the glory of your Father? Nagpe-pray ka ba para sa kapurihan ng Diyos? Parang Diyos ay malugod, parang Diyos ay madakila. And you may ask, paano ba mag-pray, Pastor, na malulugod, mapaparangalan ng Diyos? Well, you pray according to His will. Just as how Jesus prayed, not my will, but yours be done. So we can say na nalulugod ang Diyos sa aking panalangin kung ang aking panalangin ay ayon sa Kanyang kalooban. And now we will know through His Word. Hindi po tayo nagpe-pray no, na para bagang, yes, pray ako kay Lord para bakapan niya ako at para magawa ko yung gusto kong magawa, gusto kong mangyari. And so I will ask the Lord, Lord, tulungan mo ako. Hindi po ganun po ang prayer. Na para bagang gagamitin natin ang Diyos para magawa natin kung ano ang gusto nating mangyari. Kundi dumudulog tayo sa Diyos sa panalangin upang hanapin ang Kanyang kalooban. Anong bungad sa panalangin na tinuro sa atin ng Diyos? Hindi sinabing ang una ay, Ama namin, bigyan mo kami ng pagkain namin sa araw-araw. Kundi, Ama namin nasa langit, sambahin ang ngalan mo, mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa, gaya ng sa langit. So we pray, no, hindi po para manipulahin ng Diyos, para gamitin ng Diyos for our own purpose or interest. Kundi we pray for the glory of God. You may ask, so Pastor, bakit pa tayo mananalangin kung kalooban lang naman pala ng Diyos ang masusunod? Why pray? Kung umatay kayo ng midweek, kaya sabihin mo sa iyo katabi, punta ka lang sa bahay, umatay ka. Minsan sinabi ko po ito sa midweek. But to answer the question, you might think, kung araw na yun, I think si Pastor Abel nag-preach, marisipin natin, magpe-pray pa ako eh. Kalooban lang pala ng Diyos ang mangyayari. So why pray? Dito ko po sinagot. Yung asawa mo, tinanong ka ng ganito, ang asawa mong babae. Sabi ng asawa mong babae, anong ulam ang gusto mo? And then sumagot si Mr. Adobo love. Ano kaya lasa ng adobo love, no? They love yung tawag niya sa kanyang asawa. Then sumagot yung asawang babae, sige love, magsigan ako. And siyempre si Mr. Ala, pinanong pa ako. Para kayo nagtanong ka pa kung ano gusto ko, tapos ang lulutuin mo, eh, ang gusto mo, not mine. So, why pray to the Lord kung kalooban lang pala ni Lord ang mangyayari? Well, doon sa asawa mo, hindi ko alam why. Kung bakit adobo request mo, sinigang luto niya sa'yo. I don't know. Pero nakatitiyak ako sa Diyos, sa Panginoong Diyos, na nagmamahal sa iyo sa akin ang gayon na lamang ay binigay niya kanyang kahit sa isang anak. Wala siyang kalooban sa atin na masama. Amen. And so, kung humingi ako at hindi niya binigay, I know, ang kalooban niya nangyari sa buhay ko at ang kalooban niya ang mabuti, hindi ang kalooban ko. Amen. So, kung hindi man ako binigyan ng adobo, kakainin ko kayo yung sinigang. I don't know kung anong benefit ng sinigang kaysa sa adobo, pero because yun ang binigay sa akin ito, I will take it. Because I believe God loves me. Wala siyang masamang tinapay sa atin, wala siyang hindi mabuting kalooban sa atin. For He gave His one and only begotten Son.
And so if we ask, let's seek His will. Kasi yun ang sure na mabuti. Can you say amen? We may understand it or not know it and not understand it, pero alam natin ang Diyos ay mabuti. Hindi natin siya ginagawang mabuti, kundi siya'y mabuti. Dahil pinaranas niya sa atin ang kabutihan niya. Ultimately, sa pagpili sa atin para gawaran ng kaligtasan at bigyan ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Kaya hindi tayo lumalapit sa Lord in prayer para pagbuhin ng kanyang kalooban sa atin. Because His will is perfect. He does not change sa kanyang kalooban at ang kalooban niya ay mabuti. Kaya minsan, we don't pray kasi alam natin yung pinapanalangin natin, hindi kalooban ng Diyos. Gaya ng mga anak, pupunta sila sa mga kaibigan nila o sa sino mang tao na sa palagay nila, pakikinggan sila, pagbibigyan sila sa kanilang kahilingan. They will not go to their parents. Kasi alam nila, kapag ang parents nila sila lumapit, hindi ko gusto na, hindi bibigay ng tatay ko, hindi bibigay ng nanay ko. And so, he or she will go to his friend. Kasi yung friends niya, ganun kami. No? Mahal ako, unconditionally, ibibigay kahit anong gusto ko. Kaya minsan, mas mahal pa ng mga anak natin, mga kaibigan nila, kaysa sa mga magulang nila. But, kung ang magulang mo ay Kristiyano, at tunay na Kristiyano, sigurado ako, wala yan masamang tinakay sa iyo. Magdududa ba ako sa mga kaibigan mo? And so I will say, you listen to your parents. So minsan, we don't come to God kasi alam natin, yung kaibigan natin, hindi niya gusto. Hindi niya ibibigay. Halimbawa, pag-pray ka, Lord, gusto ko lang iwan ang asawa ko. Mas gusto ko si Tia, what's back? Can I pray like that prayer? Of course, no. Dahil ang Diyos ayaw niya ng pag-iwalay. And so, pupunta ako sa iba, sige, mas maganda naman si Pia Words ba? Saka maganda future mo doon. Imagine mo, pag pastor ka, tapos Miss Universe ang asawa mo. Ang dami siguro, tapos pag sosong si Pia Words ba pa, marunong kumanta, o di, mas marunong siya kumanta kaysa kay Jen. O di, ganda ng gawain mo nun. So, I will agree kasi he is agreeing sa gusto ko. Pero if I will come to the Lord, huwag mo naman seryosohin, ikaw lang talaga. Pag-uwi, sipahin mo ko. Okay? So, minsan gano'n, we don't come to Him kasi alam natin, hindi niya gusto. Hindi ganyan mag-pray. Pakisabi sa iyong katabi, hindi ganyan mag-pray. Let me give you an example. Psalm 25, awit, kabanatang 25. So, yan po ay poetical. So, lalagpasan nyo na yung Pentateuch, no, yung first 5 book, lagpasan nyo yung historical book, from Joshua to Ezra, so Job, Psalm. Yan po ay poetical book. So, Psalm 25, verse 4. Ano ba tama? Ezra, Nehemiah, Esther, o Esther, Nehemiah, Ezra? Okay, check nyo lang. Ezra muna, Ezra, Nehemiah, Esther. Okay, so huling historical Esther. So Psalm 25, awit, kabanatang 25, bilang 4 hanggang 5. Verse 4 to 5, tignan niyo po yung panalangin na ito. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban. At ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Yan ang prayer. In short, your will be done. Dahil maaaring tama tayo sa pinapalagay natin, pero isang katiyakan, ang Lord ang tama. And so, Lord,
Kung ang hinihiling ko ay mali, kung ang hinihiling ko ay di naayon sa iyong kalooban, yours be done. Your will be done. Now, kapag nakita mo na naman, very clear naman talaga sa Bible na yung hinihingi mo ay hindi kalooban, huwag mo nang ipag-pray. Iba, naririnig ako, mayroon ang boyfriend, naghihiwalay pa eh. Hanggang sa pati asawa, pinaghihiwalay, Lord, paghiwalay mo sila. Para maging legal na kami, o ba? Again, you want to know kung ang prayer mo ay will ng Lord? Again, tema natin, read your Bible. Pray every day. You will observe po sa reading ninyo ng Bible, halimbawa, sa pagpapagaling ng Panginoong Yesus, merong right there and then, gumagaling. Meron naman namatay na. Diba? Sila Asaro, nabulok pa nga. Bago niya binuhay. Meron naman nakakalaya. Remember yung sermon sa atin ni Pastor Abby nung last week? Si James, napugutan ng ulo. Of course, pinag-pray yun ng simbahan ng mga mananampalataya. Pero, namatay. Pero si Peter, miraculously escape. Isa ang tiyak. Mabuti ang kalooban ng Diyos at ang Diyos ay naluluwalhati sa kanyang ginagawa. So, halimbawa, nag-pray tayo sa isang tao. Oh Lord, bigyan niyo pa po siya ng mahabang buhay. Pag sabi ng amen, natigok. Hala! Kasalanan ko ba? Eh kung hindi talaga, you will not change God. God will change you. And yes, agad ang atin, we will question. Especially ang unbelievers. They will ask, bakit pa kasi naglagay si Lord ng puno na pinagbabawal naman niya? At alam naman yung sasaway si Adan at si Eva. Bakit pag gumawa si Lord ng mga anghel, sinama pa niya si Satanas, na alam naman niya magre-rebelde sa kanya? Bakit ang gulo ng mundo? Kaya naman ni Lord payapain ito. Why not now? Bakit later pa? Bakit maraming hirap kaysa sa maginhawa ang buhay? We all have questions. Lord, yours be done. May sagot ang Bible. Sa Habakuk na kinote ni Pablo sa Romans chapter 1, verse 17, the righteous shall live by faith. Ang matuwid ay mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. O ang itinuturing ng Diyos na matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. 3 chapter lang naman yan yung Habakuk, basahin niyo yan. And you will understand better kung ang naging tugon ng Panginoon, the righteous shall live by faith. Let me end. Do you pray regularly? Do you pray prior to your decision, bago ka gumawa ng isang desisyon? Do you pray for the glory of God? Do you pray because Jesus prays? Tayo na lang. Panginoon, salamat ng marami muli, O Lord, sa iyong mga salita. Reminding us, O God, to pray. Sabagat ang aming Panginoong Jesus, ang iyong butong na anak, na bagamat ay kapantay mo, bagamat ay Diyos, ay nanalangin. And so kung si Jesus ay nananalangin at hanggang ngayon nananalangin, and thank you Lord for us. So, anong dahilan at sino po kami para hindi po manalangin? Lord, teach us how to pray. To pray regularly, Panginoon. Hindi lamang po sa panahon na we are in trouble, hindi lamang sa panahon na kami naghihirap, kundi sa araw-araw ng buhay namin, kami ay manalangin. Teach us to pray, Lord, sa mga bago kami gumawa ng mga pagpapasya, halagang mga desisyon, hakbang, ay matuto kami at matyaga na manalangin at maghintay sa inyong kalooban. Because we are impatient, Lord.
Meron kaming tendency na magmadali. Meron kaming tendency, Panginoon, na magkamali. Meron kaming tendency na ang inaakala namin tama, mabuti, ay mali. Kaya marapat lang, Panginoon, na sambuhin namin ang aming mga balak sa inyo. And teach us to pray, Lord, ang manalangin namin ay hindi para, Panginoon, ipakita sa marami na kayo tumutugon sa aming panalangin. Hindi para ipakita na ang panalangin namin, Panginoon, ay dinidinig mo dahil close kami sa inyo. Kundi higit sa lahat, Lord, ang aming pananalangin ay para kayo ay maluwalhati, para kayo magakila, para mahayag, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. And through this, Lord, ay maligtahan para may bahagi ang iyong Ebanghelyo. Dahil wala pong higit, Panginoon, na katugunan sa panalangin ng tao, kundi ang kanya pong kaligtasan, Panginoon. Kaya naman, Lord, we pray, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, hindi pa tunay na naranasan, tinanggap ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ng pagsampalataya sa iyong bugtong anak na si Jesus. Matanging pangalan ay binigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng sino mang sasampalataya sa Kanya. Lord, we pray, O God, bring, Lord, mga mahal namin sa buhay na hindi patuloy na sumasampalataya sa iyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon. We pray, O God, for their salvation, O Lord. And O God, O Lord, I pray, Panginoon, sa aming kalagitan, kung meron man, O Diyos, nanalangin, asking, O God, for your will, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, Panginoon, lead him to your will, Lord. For her, O God, show him or her your will, Panginoon. Dahil ito may kalooban mo, Panginoon. Ang panalangin na hindi hinahanap ang iyong katwiran, ang iyong kalooban, gaya sinabi mo sa iyong salita, ang nanalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ayon sa iyong kalooban ay hiringin mo. And this is your will, Lord, na who ask your will, who ask, O God, your guidance, who ask, O God, ang iyong pong gabay, direksyon sa Kanya, sa Kanya pong mga pagpapasya. Kung meron man sa kalagitan, Lord God, praying for forgiveness of his or her sin, Panginoon, maaaring habitual sin, kasalanan na kanyang lagi ang ginagawa. Panginoon, Lord, this is your will also, God, to set people free from the bondage of sin. Kaya, Panginoon, tingin mo ang kanyang panalangin, palayain niyo po siya sa kasalanan, palayain niyo po siya, Panginoon, sa habitual sin na ito, Panginoon, at maranasan, Panginoon, ang iyong kapatawaran, maranasan, Panginoon, ang iyong pagpapalaya, maranasan, Panginoon, ang bagong buhay mula sa iyo, O Diyos. Salamat po ng marami, muli, Panginoon, turuan at tulungan niyo po kami sa aming po pananalangin. We honor you, God. We praise you, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Makibukas po tayo sa ating mga Bible sa Matthew 6:31 verse 30. Matthew 6:31 hanggang 34. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin, sapat na ang mga araw na alalahanin dumarating sa bawat araw. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, Father God, Lord, maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Ingatan niyo po ang mga kapatid ko na nandito, Panginoon, at sa mga wala rin, Lord, Panginoon, alam ko po na hindi niyo po sila pababayaan, Lord God. Lahat po, Panginoon, ay alam ko na hindi niyo matitiis, Lord, at kayo na po ang bahala sa amin, Panginoon.
Ang mga perang malilikom po namin, Lord God, alam ko po na magagamit ito sa ikalalago ng inyong panambahan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa mga araw at sa mga biyaya na natatanggap namin kahit sa ganitong sitwasyon, Lord, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa amin, Lord God. In Jesus' name, Amen. Announcement po. Next week, midweek worship service, February 24, 2021. Song leader, GJ Pajarillo, presider, Jen Alcid. Next Sunday worship service, February 28. Song leader, Agnes Arizala, backup, si Brother GJ and si Sister Annabel Labo. Presider, Sister Kathleen Pelaez, tithes Brother Egay Tindok. Cleaners po and Usher Worship Ministry, Yanyan's Group. Announcement, all deacons, all chairman and co-chairman and treasurer's class at 2 p.m. po, mamaya po. Welcome po natin ang visitors natin, Romeo Villanueva Jr., Alma Villanueva, and Rose Dolohan. Welcome po sa Holy Light Mission Church. Sa other announcement po, nanyaya ko po si Pastor. Nagdagang announcement, alas 3 po, no, sa mga kananayan. Welcome po kayo sa fellowship ng mga nanay mamaya dito po sa church. 3 o'clock po. Kagdagang announcement po, no, yung asawa ko, kinukurot ako kanina. Sabi niya, Pia Gonzales pa talaga ang example mo. Okay, so pag nandito ako sa church this week, ibig sabihin ko, naway ako ng asawa ko. Okay? Ano po ba? No, so patuloy natin po, no, wala sa isip ko tuloy yung dapat yung pala yung akong sabihin. Anyway, wala na. Okay, so patuloy po natin sama, no, panalangin po, no, kaligtasan natin. Nandiyan pa rin po ang bata ng COVID, no, so i-observe pa rin natin as masaslikan, no, ang pag-iingat. Ayun pala, yun, gusto ko pala sabihin. Sa ushers po natin, no, kapag Sunday, bago kayo pumasok, no, pumasok kayo pag almost patapos na yung praise and worship, o kung sa palagay ninyo ay wala nang darating. Okay? So, sa lahat naman, no, para yung ating usher pampanting umatin na, no, at iwanan na yung gate, no, dating ganyan ang tamang oras, paano hindi na sila magtagadiyaan sa labas. Okay? Kasi minsan napansin ko, no, nagsisimula na yung ushers, mga ushers nandito na, may pa nagdadatingan. Okay, so, and then napansin ko na wala na natang alcohol, so treasurers, wala na daw alcohol. Okay, so, ano pa rin tayo ng, sabay tayo ng alcohol. And sa praise and worship, no, mayroon ako ilang napapansin, no, nagtatanggal kayo ng face mask, nandiyan kayo sa karamihan, huwag mo niyang gawin. Discomforting ito, pero again, no, kanina medyo nagtatalo kami ni CJ, no, na hindi na tayo sumusunod faithfully, no, sa mga protocol, no. We try and we will always try, no, na sumunod tayo. Okay, so hanggat sa makakaya natin, no, sundin natin. Actually, dapat nga sa ganito pong panahon, normal na naman ito. Dahil isang taon na tayo nagpa-practice kami nito. So if it's still a struggle to you, ay ibig sabihin, hindi talaga natin ginagawa pa talaga. Okay? So, di ba? Totoo naman na meron na akong nakikita kumain sa restaurant, hindi na nagtanggal ng face mask eh. Sobrang nasanay na eh, di ba? So, huwag lang ninyong kalimutan. Actually, meron po nag-Lord Supper, nakalimutan ng pastor magtanggal ng face mask. Ano ba ito, bomba? Bakit hindi maubos? So, yung pala hindi natanggal. So, patuloy lang natin po yung observe. Okay? Hindi po, tayong lahat ay tumayo. And before we sing the doxology, maaari po ba tayo muna yung mag-usal ng making panalangin, no? Kaliwat kanan, let's pray for each other.
the Lord. Sige po, alitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God our Father, and the communion and fellowship of the Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. Amen. 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 Pray for me.